Ang pangalan ko ay Ruel. Maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng aking kwento. Nangyari ito noong 21 taong gulang pa lang ako habang nag-aaral sa isang kolehiyo dito sa Lipa, Batangas. Katulad din ng karamihan, mas gusto kong magpalipas ng oras sa bahay ng girlfriend ko kaysa gumala kung saan-saan. Mabait ang pamilya niya at itinuring na nila ako na parang sariling anak. Kapag inaabot nga ako ng gabi ay hindi na nila ako pinapauwi, lalo na kung malakas ang ulan o alanganin na ang oras. May ekstrang kwarto naman daw kasi sa lumang bahagi ng bahay nila kung saan pwede akong matulog. Noong una, natuwa pa ako dahil tahimik ang kwarto. Malamig ito kahit walang aircon at makapal ang mga pader. At higit sa lahat ay malayo ito sa ingay ng kalsada. Isa yung lumang silid na halatang matagal nang naroon bago pa iparenovate ng pamilya nila ang ibang bahagi ng bahay. Mataas ang kisame nito, kahoy ang mga bintana at kapag gabi, tanging ilaw lang na mula sa poste sa labas ang bahagyang pumapasok sa loob. Wala rin namang kakaiba sa itsura ng kwarto. Isang kama, lumang aparador, maliit na mesa at electric fan lang ang laman nun. Kung tutuusin nga ay mas maayos pa ngayon kaysa sa dorm na tinutuluyan ko kapag may klase. Kaya noong unang beses na akong natulog doon, wala akong anumang iniisip. Mahimbing ang tulog ko hanggang sa bigla na lang akong nagising. Hindi dahil sa ingay o may napanaginipan ako. Nagising na lang ako na parang may kung anong gumising sa akin. At pagtingin ko sa cellphone ko, nakita kong eksaktong 4:00 ng madaling araw na yon. Hindi ko alam kung bakit pero ang unang ginawa ko ay tumingin sa kanang bahagi at sulok ng kwartong yon. Malapit sa lumang aparador. At nang sandaling yun, biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Walang tao akong nakita at wala ring anino. Wala akong nakitang kahit ano. Pero ang pakiramdam ko ay parang may isa pa akong kasama sa loob ng silid. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon ang naging pakiramdam ko. Para bang may taong tahimik lang na nakatayo doon at nakatitig pabalik sa akin. Ilang segundo akong nakatitig lang sa sulok na yon bago ko pinilit na humiga ulit. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka bagong lugar lang yun kaya naninibago ako. At makalipas nga ang ilang sandali ay nakatulog ulit ako. Kinaumagahan, hindi ko na rin iyon masyadong naisip. Lumipas ang ilang linggo at madalas na rin akong matulog sa bahay nila. Halos bawat weekend nga ay nandoon ako at inaabutan ako palagi ng gabi. Ngunit napansin kong sa tuwing sa kwartong yun ako natutulog, pare-pareho ang nangyayari. Palagi na lang akong nagigising ng halos 4:00 ng madaling araw. At sa tuwing magigising ako, para bang may kung anong kusa na lang na lumilingon ang ulo ko sa iisang sulok ng kwarto. Hindi ko yun sinasadya. Hindi ko nga minsan naiisip habang natutulog. Subalit tuwing paggising ko, naroon na agad ang tingin ko. At sa bawat pagkakataon, pareho rin ang nararamdaman ko. Nanlalamig ang batok ko. Tumatayo ang mga balahibo sa magkabilang braso at minsan pati likod ko ay parang may malamig na hangin na dumadaan kahit naman hindi gumagalaw ang electric fan. At ang mas nakakapagtaka, wala akong nakikitang kahit ano. Kung may multo man, hindi pa ako nakakakita nito kahit ni minsan. Wala rin akong yabag at bulong na naririnig. Talagang tahimik lang ang buong kwarto. Pero yung pakiramdam na may ibang presensya sa sulok na yun ang hindi nawawala. Isang gabi, sinubukan kong huwag tumingin sa sulok. Pagkagising ko, agad kong pinikit ulit ang mga mata ko. At sinabi ko na lang sa sarili ko na
huwag kang lilingon. Pero habang nakapikit ako, mas lalo kong nararamdaman na parang may nakatitig sa akin. Hindi ko mapigilang dumilat at tulad ng dati, kusa akong napalingon sa parehong sulok. Wala pa rin naman akong nakita pero parang lalo akong kinabahan. Hindi dahil may kung anong gumagalaw, kundi dahil pakiramdam ko ay may isa pang bagay na naghihintay lang na mapansin ko. Pagkatapos noon, hindi na ako agad nakakatulog tuwing magigising ako ng ganoong oras. Sa katunayan umaabot na ng kalahating oras o minsan ay 1 oras bago ako ulit antukin. Kaya minsan ay bumabangon na lang ako para uminom ng tubig o pumunta sa sala. Kapag nasa labas na ako ng kwarto, nawawala agad ang kakaibang pakiramdam na yon. Para bang bumalik ulit ang lahat. Para bang normal na ulit ang lahat. Ngunit kapag bumabalik ulit ako sa silid at pinapatay ang ilaw, doon unti-unti na namang bumibigat ang hangin. 1 beses nga ay hindi ko na napigilan at ikinuwento ko na iyon sa girlfriend ko habang nag-aalmusal kami. Ngumiti lang siya at sinabing, "Baka naninibago ka lang talaga." Dahil nga sa sagot niyang yon ay hindi ko na ipinilit ang kwento. Ayokong isipin niya nag-iimbento lang ako. At isa pa, wala naman akong matibay na ebidensya na maipapakita. Pakiramdam lang naman kasi ang lahat ng meron ako. Wala akong nakikita, naririnig at habang tumatagal, nasanay na rin ako. Nakakatawa man pakinggan pero naging parte na iyon ng routine ko. Gigising ng 4:00, lilingon doon sa sulok, tapos kikilabutan. At maya-maya, hihiga na ulit. Paulit-ulit na lang na parang normal na lang iyon. Minsan ay iisip ko pa nga na baka stress lang sa school o kulang sa tulog. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring nagpabago sa lahat ng inaakala ko. Naalala ko na isang bakasyon na yon, dumating ang Amerikanong pinsan ng girlfriend ko. Mahigit 10 taon na raw itong hindi nakakauwi sa Pilipinas dahil lumaki ito sa California at ngayon lang ulit bumisita para makilala ang iba pa nilang kamag-anak. Mabait naman siyang tao at madaling pakisamahan. At dahil nga puno ang mga kwarto sa bahay, doon din siya pinatulog sa silid na lagi kong tinutulugan. Wala akong sinabi sa kanya tungkol sa nararanasan ko doon sa silid na yon. Dahil una, ayokong matawa lang siya. Pangalawa ay baka maimpluwensyahan ko lang ang iniisip niya. Gusto kong isipin na kung ano man ang nararanasan ko ay sarili ko lang talaga. At lumipas nga ang ilang araw. Dahil may klase ako, hindi na muna ako nakakadalaw sa bahay nila. At pagkaraan ng halos 1 linggo, inimbitahan ako sa isang family gathering. Sa pagkakataong yun ay kumpleto halos buong angkan ng girlfriend ko. Masaya ang lahat habang nag-uusap-usap. May nag-iihaw sa labas, may mga batang naghahabulan sa bakuran, at ang matatanda naman ay nagkukwentuhan sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa labas. At habang kumakain nga kami ay may isang sandali na napunta ang usapan sa adjustment ng Amerikanong pinsan niya sa Pilipinas. Tinanong siya ng isa sa mga tiyuhin nila kung kamusta ang pananatili niya sa bahay. Napangiti muna siya bago siya biglang naging seryoso. Actually, sabi niya sa Ingles, may gusto sana akong itanong. Napatingin kaming lahat sa kanya. Normal lang ba na parang may kakaiba sa kwartong tinutulugan ko? Biglang natahimik ang mesa. Akala ko noong una ay tungkol lang sa lamok o sa init ang sasabihin niya. Pero nagpatuloy siya. Every night, around 4 in the morning, I wake up for no reason. Pakiramdam ko ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. And every time I wake up, dugtong pa niya at sandaling tumigil bago itinuro ang isang direksyon gamit ang kamay niya. I always end up looking at the same corner of the room.
Nanlamig ang buong katawan ko. Iyon na iyon. Eksaktong sulok na matagal ko nang tinititigan gabi-gabi. Hindi ko pa rin siya kinakausap. Hinayaan ko lang siyang magpatuloy. I don't see anyone, sabi pa niya. but I always feel like someone's standing there, just watching. Sa pagkakataong yun, hindi ko na napigilang magsalita. Pareho tayo. Lahat ng tao sa mesa ay napatingin sa aming dalawa. Ikinuwento ko ang halos 1 taon kong karanasan sa kwartong iyon. Kung paano ako laging nagigising ng 4:00 ng madaling araw, kung paano kusang napapatingin sa iisang sulok, at kung paano palagi kong nararamdaman na may isa pang kasama ako sa silid kahit wala naman akong nakikita. At habang nagsasalita nga ako, napansin kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ng isa sa mga tiyahin ng girlfriend ko. Kani-kanina lang ay tahimik lang siya habang kumakain. Subalit ngayon, ibinabaan na niya ang kutsara at dahan-dahang tumingin sa aming dalawa. Hindi siya mukhang nagulat. Sa halip ay parabang matagal na niyang hinihintay na may magsabi ng ganoong kwento. Ilang segundo lang siyang nanahimik bago siya huminga ng malalim. At pagkatapos ay mahina niyang sabi, "Akala ko wala nang ibang makakaranas noon." At nang sandaling yun, tuluyan na ngang nawala ang anumang pag-asa na baka nagkataon lang ang lahat. Dahil ang susunod na ikukwento ng tiyahin niya ay hindi lamang tungkol sa kakaibang pakiramdam sa kwartong iyon, kundi tungkol sa isang 5 taong gulang na bata na minsang sumigaw habang nakatingin sa mismong sulok na matagal na naming iniiwasang tignan. Pagkatapos sabihin ng tiyahin ng girlfriend ko ang mga salitang iyon, tuluyan nang tumahimik ang buong mesa. Kahit nga ang mga batang kanina lang ay nag-iingay sa bakuran ay parang hindi na namin napapansin. Lahat kami ay nakatingin na lang sa kanya. Kitang-kita ko parang nagdadalawang isip pa siya na ikwento ang nalalaman niya. Ngunit marahil dahil ay pareho na kaming may nararanasan ng Amerikanong pinsan, napagdesisyonan na rin niyang magsalita. Umigop muna siya ng tubig bago dahan-dahang nagsimula. Matagal na naming hindi pinag-uusapan yan, sabi niya. Akala kasi namin baka imahinasyon lang ng bata. Napakunot ang noo ko. Anong nangyari po? Tanong ko. Tumingin muna siya sa girlfriend ko na parabang humihingi ng pahintulot. Nang tumango naman ito, saka siya nagpatuloy. Mga 10 taon na ang nakakalipas. Naglalaro ang mga anak ko sa kwartong yan. 5 taong gulang pa lamang noon ang bunso ko. Napahinto siya sandali bago muling nagsalita. Bigla na lang siyang sumigaw ng napakalakas. At habang ikinukwento niya iyon, parabang unti-unti kong nakikita sa isip ko ang eksena. Isang batang naglalaro sa lumang silid, tahimik ang buong bahay, hanggang sa bigla na lamang siyang napasigaw na parang may nakita siyang nakakatakot. Akala pa nga namin noon ay nadapa lang o kaya naman ay may ipis. Dagdag pa niya. Pero nang pumasok kami sa kwarto, nanginginig siya at umiiyak. Ano raw po ang nakita niya? Tanong ng Amerikanong pinsan. Huminga ng malalim ang tiyahin niya bago sumagot. May batang lalaki raw na nakatayo sa sulok. Halos sabay kaming napatingin ng pinsan sa isa't isa. Parehong sulok, parehong lugar. Sigurado raw siyang hindi niya kilala ang batang yun. Pagpapatuloy pa ng tiyahin. Nakatayo lang daw, hindi gumagalaw. Pero galit na galit daw ang tingin. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita dahil nakafocus kami sa kwento niya. Tinanong namin kung paano niya nasabing galit. Napalunok siya bago niya inulit ang sinabi noon ng 5 taong gulang niyang anak. Kasi po, pula ang mata niya. Parang nag-aapoy.
Biglang parang lumamig ang hangin sa ilalim ng puno ng mangga kahit tirik na tirik ang araw. At hindi ko nga namamalayang napatingin na ako sa bahay. At mula sa kinauupuan namin, kita ang bintana ng kwartong madalas kong tulugan. Nakabukas yun ngunit madilim pa rin ang loob. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayoko na ulit tumingin doon. Hindi na ba pumasok ulit ang anak niyo sa kwartong yon? Tanong ko. Umiling siya. Hindi na. Kahit pilitin namin noon, umiiyak talaga siya. Kapag dumadaan pa nga lang sa tapat ng pinto ay humihigpit na ang kapit niya sa nanay niya. Sumingit naman ang lola ng girlfriend ko. Noong una, kala namin gawa-gawa lang ng bata. Pero habang tumatagal, napansin naming iniiwasan talaga niya ang kwarto. Hindi mo siya mapapapasok kahit may kasama. Napaisip ako at hindi ako nakakakita ng kahit ano. Ang Amerikanong pinsan din ay wala namang nakita. Pareho lang naming nararamdaman na parang may ibang tao doon sa sulok na yon. Ngunit ang 5 taong gulang na bata, may nakita siya. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang makakita o ang makaramdam lamang. Pagkatapos ng usaping iyon, hindi na kami masyadong nakabalik sa paksa. Nagsimula nang dumating ang iba pa nilang mga bisita at napunta na sa ibang kwentuhan ang lahat. Pero kahit tumatawa na ang mga tao sa paligid ay hindi na mawala sa isip ko ang sinabi ng tiyahin niya. Nang pauwi na ako, hinatid ako ng girlfriend ko hanggang sa gate. Napansin niyang tahimik ako ng mga sandaling yon. Iniisip mo pa rin ba? Tanong niya. Tumangulang ako. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin noon? Napabuntong hininga siya at sinabing, Kasi ayokong matakot ka. At saka wala naman nangyari sa'yo, di ba? Wala nga. Wala naman talagang nangyari sa akin. Hindi ako sinaktan. Hindi ako kinausap. Hindi ako nakakita ng kung anuman. Ngunit minsan, mas nakakatakot ang isang bagay na tahimik lang. Yung tipong hindi mo alam kung ano ang gusto. Hindi mo rin alam kung bakit naroon ito at higit sa lahat, hindi mo alam kung kailan ito mawawala. Ilang linggo pa nga ulit ang lumipas bago ulit ako napatulog sa bahay nila. Sa totoo lang ay gusto ko sanang tumanggi pero ayokong ipahalata na naapektuhan ako ng kwentong yun. At ng gabing iyon, pinilit kong isipin na normal lang ang lahat. Bago matulog, sinadya kong ilawan ang sulok gamit ang maliit na night lamp. At sinabi ko sa sarili ko, baka kapag maliwanag ay mawala ang pakiramdam. Mahimbing naman akong nakatulog ng gabing yon. Ngunit tulad ng dati, nagising na naman ako. Pagtingin ko sa cellphone, 4:00 ng madaling araw. Hindi ko agad tinignan ang sulok. Sa halip ay nakahiga lamang ako habang nakatitig ako sa kisame. Ilang segundo pa ang lumipas. Tapos isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Para bang may nakatingin sa akin ng matagal. Dahan-dahan akong lumingon. Naroon pa rin naman ang sulok. Wala pa ring tao. Ngunit may isang bagay na ngayon ko lang napansin. Ang night lamp na inilagay ko ay sapat ang liwanag para maliwanagan ang halos buong kwarto. Pero ang mismong sulok na lagi kong tinitignan ay tila mas madilim kaysa sa ibang bahagi ng silid. Hindi naman sobrang dilim, hindi rin kakaibang itim, pero parang hindi naaabot ng ilaw. Tinitigan ko iyon ng halos 1 minuto. Wala namang gumalaw. Ngunit habang mas matagal akong nakatingin,
mas lalo kong nararamdaman na parang may isa ring tahimik na nakatingin pabalik sa akin. Hindi ko na nga ginawang hintayin pa ang na may mangyari. Tumayo agad ako. Binuksan ko ang pinto at sabay dali-daling lumabas ng kwarto. Umupo ako sa sala hanggang sumikat ang madaling araw. Doon na ako nagpalipas ng gabi dahil sa kabang nararamdaman ko ay hindi ko nakakayaning bumalik pa doon sa silid na yon. Mula nga noon ay hindi na ako natulog sa silid na yon. Kahit ilang beses pa akong alokin ng pamilya ng girlfriend ko. Lagi na lang akong sa sala o sa guest room natutulog. Wala namang tumututol, parang naiintindihan na rin nila kung bakit. At makalipas pa nga ang ilang mga buwan, naibenta na rin ang lumang bahay. Pinili ng pamilya nila na mas lumipat sa mas bagong bahay na ilang barangay lang naman ang layo. At bago nga gabain ang lumang bahagi ng bahay para ipaayos ng bagong may-ari, minsan ko pa itong dinaanan. Nakasarado na ang lahat ng bintana maliban sa isa. Napahinto ako sa labas ng bakod at napatingin sa kwartong iyon sa huling pagkakataon. Pareho pa rin ang pakiramdam. Hindi takot, hindi rin matinding kaba, kundi yung pakiramdam na parang may tahimik na nakamasid mula sa loob. Ilang taon na ang lumipas mula noon. Hindi ko na rin nakikita ang bahay dahil tuluyan na itong na-renovate ng bagong may-ari. Ngunit isang beses, nakasalubong ko ang dati naming kapitbahay doon sa lugar. Napag-usapan namin ang lumang bahay na iyon at naitanong ko kung sino na ang nakatira doon. "May pamilya na," sagot niya. "Mukhang maayos naman sila." Napangiti ako at akala ko roon na magtatapos ang usapan. Pero bago siya umalis, bigla itong huminto at bumalik sa akin. "Alam mo," sabi niya, "may narinig akong kwento noong isang buwan." "Ano yun?" tanong ko. "May pamangkin daw yung bagong may-ari na tumangging matulog sa isang kwarto." Hindi agad ako nagsalita. "Bakit daw?" Mahina siyang sumagot at sinabi na, "Sabi ng bata, may batang nakatayo raw sa sulok." Hindi ko na siya tinanong kung ano pa ang itsura ng batang yun. Ayoko na rin malaman kung pareho pa rin ba ang sinabi nito sa narinig namin maraming taon na ang nakalipas. Dahil minsan ang mga tanong na hindi nasasagot ay ang siyang mas mahirap kalimutan. Hanggang ngayon nga, kapag naaalala ko ang lumang bahay na iyon ay hindi ko iniisip ang batang may mapupulang mata. Ang naaalala ko ay ang katahimikan ng kwarto. Ang malamig na hangin tuwing 4:00 ng madaling araw at ang sulok na tila may naghihintay. At sa tuwing may nagtatanong sa akin kung naniniwala ba ako sa mga multo, iisa lang lagi ang sagot ko. Hindi ko alam kung ano talaga ang naroon. Pero sigurado akong hindi lang ako ang nakaramdam na may kasama ako sa kwartong yun. At marahil sa mismong oras na may nakikinig sa kwentong ito, may isang tao na naman ang nagigising ng eksaktong 4:00 ng madaling araw. At hindi niya maintindihan kung bakit. Sa lahat ng pwedeng tignan sa loob ng silid na yon, iisa lang ang sulok na hindi niya kayang iwasang lingunin. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy at kinalabutan din kayo sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung kayo din ay may mga naitatagong kwentong katulad nito at gusto nyong mapakinggan dito sa ating munting channel, pwede nyong isend sa ating official email na amangilawtales2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.